Sa San Fernando, Pampanga, may isang kwento na bumubulong sa hangin tuwing dapit hapon. Isang kwento tungkol sa isang lumang bahay, isang piano, at isang pusang tila may hinihintay. Sabi ng mga nakakakita, tuwing gabi, may isang pusang laging natutulog sa ibabaw ng lumang piano. Tahimik, walang tumutugtog. Walang mga kamay na gumagalaw sa mga teklado. Pero ang pusa, naroon lang, nakapulupot, parang may hinihintay na himig na matagal nang nawala. Para maintindihan natin ang kwentong ito, kailangan nating balikan ang nakaraan. Dito sa bahay na ito dating nakatira ang isang retiradong music teacher. Isang matandang babae na ang buhay ay umiikot sa musika. Kasama niya sa bawat araw, sa bawat komposisyon, ang kanyang tapat na alaga. Isang pusang pinangalanan niyang Bituin. Si Bituin, hindi lang basta alaga. Siya ang unang nakikinig sa bawat notang nililikha ng kanyang amo. Mula umaga hanggang gabi, ang bahay ay puno ng tunog ng piano. Minsan masaya, minsan malungkot, pero laging may buhay. Habang tumutugtog ang matanda, si Bituin ay laging nasa tabi niya. Minsan, nakaupo sa sahig, nakatingala. Minsan naman dahan-dahang aakyat sa kandungan ng amo niya, ipapatong ang ulo sa mga braso nito na para bang sinasabayan ang bawat pagtipa sa mga teklado. Ang musika, ang kanilang lengguwahe. Ang piano, ang kanilang mundo. Sa bawat paglubog ng araw, habang tinatapos ng guro ang kanyang huling piyesa para sa araw na iyon, doon na rin sa tabi niya natutulog si Bituin, payapa sa himig na bumabalot sa kanila. Pero tulad ng lahat ng kanta, may katapusan. Dumating ang araw na pumanaw ang matandang music teacher. Bigla, ang bahay na dati puno ng buhay at musika ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nawala ang mga nota, nawala ang himig. Nawala ang mga kamay na nagbibigay buhay sa lumang piano. Para sa mga tao sa paligid, isa lang itong malungkot na pagtatapos. Pero para kay Bituin, ito ang simula ng isang mahabang paghihintay. Nang mawala ang kanyang amo, ang bahay ay naging isang malaking espasyo ng alaala. Ang mga gamit, ang mga litrato, ang amoy ng lumang kahoy, lahat ay paalala ng nakaraan. Pero para kay Bituin, may isang lugar na higit sa lahat ang nagtataglay ng pinakamalakas na alaala. Ang lumang piano. Kaya naman, gabi-gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, dahan-dahang aakyat si Bituin sa ibabaw ng piano. Doon siya pupulupot para matulog sa eksaktong lugar kung saan dati nakapatong ang mga kamay ng kanyang amo. Hindi sa ibabaw ng mga libro, hindi sa malambot na sofa, impay sa piano. Na para bang sa pagtulog niya roon, umaasa siyang sa kanyang paggising, maririnig niya ulit ang musikang bumubuhay sa kanyang kaluluwa. Na para bang sa init ng kanyang katawan, kaya niyang panatilihing buhay ang alaala ng mga kamay na iyon. Ang mga kapitbahay na nakakasilip sa bintana nagtataka. Bakit doon natutulog ang pusa? Hindi ba malamig ang kahoy ng piano? Hindi ba mas komportable sa ibang lugar? Pero hindi nila naiintindihan. Hindi komportable ang hinahanap ni Bituin, kundi koneksyon. Isang koneksyon sa nakaraang hindi na maibabalik. Lumipas ang mga buwan, marahil ay taon. Ang bahay ay nanatiling tahimik, maliban na lang sa paminsan-minsang pagmiyaw ni Bituin. Na tila ba isang malungkot na nota sa gitna ng katahimikan. Ang alikabok ay unti-unting kumapal sa ibabaw ng piano. Pero hindi nito napigilan si Bituin sa kanyang gabi-gabing ritual. Siya ang naging bantay ng katahimikan, ang tagapag-ingat ng isang pangakong hindi binitawan, ang pangako ng musika. Isang araw bumukas muli ang pinto ng lumang bahay. May mga bagong gamit na ipinasok, may bagong amoy, may bagong buhay. Isang batang guro ang bagong titira. Hindi niya alam ang kwento ng bahay, ang kwento ng piano, o ang kwento ng pusang tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Nakita niya ang piano, natatakpan ng alikabok pero nananatiling maringal. Bilang isang mahilig din sa musika, nilapitan niya ito. Pinunasan ang mga teklado at umupo. Sa unang pagtipa niya, isang simpleng nota lang, tila nagising ang buong bahay. Ang katahimikang matagal nang namayani ay biglang nabasag. At si Bituin na nasa isang tabi lang ay biglang napatayo. Tumingala.
ang kanyang mga tainga ay gumalaw. Sinusundan ang tunog na matagal na niyang hinihintay. Nagpatuloy sa pagtugtog ang batang guro. Isang pamilyar na himig, isang klasikong piyesa na marahil ay paborito rin ng dating may-ari. Habang dumadaloy ang musika sa hangin, dahan-dahang lumapit si Bituin. Hindi siya umakyat sa ibabaw ng piano tulad ng dati. Sa halip, umupo siya sa tabi ng guro, sa sahig, tahimik, nakatingala, na para bang sinasabing, "Nagbalik ka na." Hindi niya hinahanap ang parehong tao, hindi niya hinahanap ang parehong mga kamay. Ang hinahanap niya ay ang parehong pakiramdam, ang parehong himig. Ang parehong alaala na nagbibigay buhay sa kanyang munting puso. Mula ng araw na iyon, tuwing tutugtog ang bagong guro, lagi nang nasa tabi niya si Bituin. Hindi na siya natutulog sa ibabaw ng piano dahil hindi na niya kailangang hintayin ang musika. Andyan na ulit. Ang kwento ni Bituin ay paalala sa atin na ang pagluluksa ay may iba't ibang anyo. May mga nilalang, tao man o hayop, na hindi nagluluksa sa pagkawala ng isang tao, kundi sa pagkawala ng isang pakiramdam, isang karanasan, isang alaala. Nagluluksa sila sa katahimikan na pumalit sa dating musika. Nagluluksa sila sa blangkong espasyo na dating puno ng pagmamahal. Ang katapatan ni Bituin ay hindi nakatali sa tao, kundi sa himig na iniwan nito. Isang patunay na ang pinakamalalalim na koneksyon ay hindi laging nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso at naririnig ng kaluluwa. Ikaw, sa buhay mo, ano ang himig na matagal nang tumahimik? Anong alaala ang patuloy mong binabalikan sa pag-asang marinig mo itong muli? Minsan, hindi natin kailangan ng parehong manunugtog. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang bagong nota para ipagpatuloy ang kanta. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga istoryang magbibigay inspirasyon sa atin. Hanggang sa muli.